Magandang araw mga kapanalig. Narito po ulit tayo para magbigay ng another usapin or topic patungkol naman sa mga nakasulat sa Biblia. Bawal nga ba ng Biblia ang beki at tibuli? Yung gay at lesbian, kung bawal nga ba sa Biblia. Sa Old Testament, hindi maganda para kaya sa Diyos, no? Na ang lalaki ay magsasa babae at ang babae ay magsasa lalaki. Yun ang sabi. Sabihin, sila po yung LGBT, no? Noon. Pero ang kautusan po ay sa Israel sa panahon ni Moises at ng mga taga-Israel, mga Israelite. Now, tayo po ngayon ay nasa Year of Our Lord na tinatawag na Anno Domini. So, nasa panahon na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang Panginoon po, lagi natin tatandaan, ay hindi nagtatangi ng tao. At higit sa lahat, hindi na tayo or wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moses. Nasa ilalim po tayo ng kautusan ng ating Panginoong Jesus. Hindi na po niya tinitignan kung meron kang kapintasan o isa kang beki o tibuli. Ang importante po sa kanya ay ang ating puso ay malinis. Sumusunod tayo sa kautusan niya. Yun po ang mahalaga. No? Paano tayong makaiwas sa kasalanan? Actually, hindi ko kasalanan ang maging kagaya nila. No? Dito po sa atin kasi, maraming nagsasabi pagka porket beki ka, or tibuli ka, dinudugtong nila yung Sodom at Gomorrah. Hinuhusgahan na nila. Huwag po natin silang husgahan. Tao rin po sila. Tandaan po natin, lahat po ng tao ay iniligtas ng Diyos, ni Kristo. No? Ganun man sila, kasama sila sa kaligtasan dahil tao sila. No? At ang pagiging kagaya nila ay hindi po kasalanan. Hindi po sinabi ng Diyos na kasalanan niya. Wala kasi sinabi na kasalanan niya. Pero kung magkakaroon ka ng intercourse or sumiping ka sa kapwa mo lalaki, dun palang papasok ang kasalanan. Ganun din sa babae. Kung sisiping ka sa kapwa mo babae, dun palang papasok si kasalanan. Pero hanggat di mo nagagawa yon at natutupad mo yung kautusan, mabait kang anak, magalang, nire-respeto mo yung magulang mo, minamahal mo yung kapwa mo, matulungin ka sa kapwa, wala kang sinaktang tao, wala kang naagrabyadong tao, no? At hindi ka pa nagkaroon ng relasyon sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae, ay kasama ka sa kaligtasan. Ngayon, kung nagawa mo na yon, ihingi mo ng tawad sa Diyos yun. Pwede mo pang ihingi ng tawad yun. Then, wag mo na ulit gawin para makaiwas ka sa ganong kasalanan. Halimbawa, beki ka, mag-asawa ka ng tibo o ng tibuli. At least, kahit ganun ka at siya naman piling niya lalaki, ikaw piling mo babae, then hindi ka magkakasala dahil babae rin naman yung naging jowa mo at nagsasalalaki nga lang. At ikaw naman ang babae. No? Yun nga sa ibang bansa, parehas lalaki kinakasal, parehas babae kinakasal. What more pa kayo kung magpapakasal ang tibuli at beki, isang babae isang lalaki. Mas normal sa Diyos yun kaysa magpakasal yung dalawang lalaki or dalawang babae. Pero hindi ko naman kayo pinipilit na gawin yun. Binibigyan kailangan kayo ng idea kung paano kayo makaiwas sa kasalanan. Alam naman natin na karamihan sa mga kagaya nila ay mabuti ang kalooban.
kaibigan na ganun. No, mabuti ang kalooban nila sa kapwa, mabait silang kasama, marunong silang makibagay, makisama, at higit sa lahat mapagbigay sila, no, matulungin. Masarap silang maging kaibigan at masaya silang kasama. Ganun po, para tayo ay makaiwas. Kung tayo ay isang Becky, magkasama ka ng Tiboli. Siyempre, siya, lalaki siya para sa atin. Ikaw naman, babae, para sa amin. Ganun din, vice versa, ang Tiboli, magkasama ka ng Becky. At kung magkakaanak kayo, mas maigi dahil kadugo nyo yun, hindi nyo na kailangan mag-adapt. At siguradong mamahalin kayo ng pagdating ng panahon na tayo ay tumanda. Ay mamahalin kayo ng magiging anak ninyo. Yun po ang maigi, no, na nating gawin. No? Pero yung pagiging Becky po at Tiboli ay hindi po kasalanan yan. Huwag po natin silang husgahan. Huwag po natin gamitin yung Sodom o Gomora dahil malayo na ho yun. Sa panahon pa ni Moses yun ginawa na yun. Nangyari na yun, ginawa na yun. Eh, iba naman ang katwiran, computer age na tayo, new generation na, oo nga, new generation, pero kung may iwasan mong magkasala, di gawin mo. Diba? Iwasan mong gumawa ng kasalanan na ganun. Kasi karamihan sa atin, pwede natin gawin yung kautusan. Pagmamahal sa kapwa, mahalin yung kapwa mo, magagawa mo yun pag ginusto mo. Pero kung paiiralin natin yung natin, na gusto ko lalaki, alam mo, lalaki ka, gusto ko lalaki kasama, eh, magkakasala ka dun. Isa ho yun sa ayaw na ng ating Panginoon na ang parehang lalaki ay magsisiping. Eh, kung ang magiging asawa ng isang Tiboli, eh, Becky, kung siya magtatrabaho, di nasa kanya yun at si Becky ang mag-aalaga sa mga bata. At least anak nyo, kadugo nyo yun. Diba? At walang magbabago kahit ang babae magsuot ng panlalaki at si lalaki magsuot ng pambabae. Wala kang magiging kasalanan sa pananamit. Kung ano man itsura mo, pahabain mo yung buhok mo o mag-makeup ka. Kung gusto mo ikaw ang babae at yung si Tiboli ang lalaki, mag-bis lalaki siya, walang problema sa pananamit. Hindi ho tayo titignan ng Diyos sa pananamit, sa panlabas na kaanyuan. Sa Old Testament, kapag ikaw may kapintasan, hindi ka pwede pumasok sa simbahan nila, sa templo. Ngayon ho, hindi ho ganun ang turo sa atin ng Panginoon. Lahat ng tao pwede lumapit sa Diyos. Sa panahon ni Moses, kapag bilay ka, hanggang labas ka lang, ang magdarasal sa'yo, eh yung high priest. Kaya na ituro sa atin ng mga kapari na sa kanila tayo mangungumpisal dahil sa panahon ni Moises ganun po. Sasabihin nila yung pagkakasala nila doon sa high priest at ang high priest ang hihingi ng tawad para sa kanila. Eh hindi na nga tayo sakop ng kautusan ni Moises eh. Ba't pa natin gagawin yun? Huwag na tayo mangumpisal, dumiretso na tayo sa Panginoon. Diba? Tao rin naman ang mga pare. At hindi ko naman sila binabati ko, so as long ang tao ay tinuturo si Kristo, no? Nasa Bible din yan. Hanggat si Kristo at tinuturo nila, ikahanib natin sila kahit hindi tayo magkasama sa church, ika niya. Kasi nung panahon na yun, may lumapit yung apostol. At sabi ng apostol, Guro, meron pong mga ibang tao na nagtuturo sa pangalan ninyo. Ang sagot ni Kristo, hayaan mo sila, huwag mo sila sawayin. Hanggat na tinuturo nila ay ang ebanghelyo ay tinuturo nila, kaya kakampi natin sila. Kaya hindi ko sinisiraan yung pare, pero yung pangungumpisan po natin sa Old Testament po yun, nakasulat din yun na mga high priest ang hihingi ng tawad para sa'yo. Sa panahon po ni Kristo, pwede ka nang humingi ng tawad sa Diyos direkta, no? Mahigpit po noon ang batas sa pagdating sa pagsisimba. Kaya po ang masasabi ko lang para makaiwas tayo sa kasalanan, no? Yung mga LGBT, okay lang maging Becky, walang problema, walang kasalanan. Huwag ka lang makipagtalik sa kapwa mo lalaki, mag-asawa ka ng Tiboli. Total pares naman kayo ng community, di ba? Kung mas maigi, kung talagang babae magiging asawa mo, pero babae rin naman si Tiboli, hindi kayo lalaki.
men and wife pa rin kayo pag kinasal kayo. Kahit mag-gown ka at siya ang mag-Amerikano sa araw ng kasal nyo, walang kaso ron. Diba? Sa, hindi masama sa Diyos yun kung pananamit rin lang ang pag-uusapan. Diba? Dahil ang ating Panginoon, nung ipa ako sa krus, sigurado, nakakubad yun. Hindi nga siya nagbihis ng maganda o na nagsuot ng mga mamahaling tela nung nabubuhay siya. Hindi nga siya humawak ng pera. Dahil ang gusto niya ng Panginoon, maging malinis ang kalooban natin at ang isipan. Yun lamang po at susunod na video natin. Pag-usapan naman natin kung bawal nga ba sa Diyos ang tato. Marami yung may tato ngayon. Ako, maraming tato. Pag-usapan natin yan sa susunod na video. At bago po ako magpaalam kung hindi ka pa naka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Pakihit ang notification bell at piliin ang all. At pakipollow na rin po ang aking Facebook. Boss Choyang din po ang pangalan. Yan lang po mga kapanalig.